it's like a normal relationship, di ba? Yeah. Parang may ups and downs. And it can go really quickly from something really happy to something not so happy. Ayoko lang i-spoil. Ito siguro yung parang isa din sa tumatak sa akin na ang pangit-pangit ng mundo na to, pero pinagtsatsagaan ko lang. Kasi yung pakiramdam na naiyak ka. Thought-provoking conversations with the people shaping our country. We uncover stories behind the headlines with influential voices from the Philippines and beyond. This is Manila Bulletin's The Sit Down. Welcome to another episode of The Sit Down. My name is John Legaspi, Associate Editor of the Lifestyle section of Manila Bulletin. And joining us this afternoon are the two stars of Endo, the stage adaptation. We're pleased to introduce Royce Cabrera and Reese Reyes Robinson. Hello. Hi, everybody. Welcome to The Sit Down, you guys. Thanks for having us. I just saw the show last night, so it's pretty exciting. It's a good reason to spend the weekend at PETA, right? So, it's been running for 4 weeks now, right? So, how was the experience being part of this production? Ako? Ikaw na. Happy, grateful, and thankful kasi mabigyan ng ganitong opportunity to play as Leo and yung ganitong klaseng material. Parang bibihira eh. Sabi ko nga na hindi ako sigurado kung makakaulit ako makatanggap ng ganitong klaseng pagkakataon. Kaya talagang dinadama ko every show, every play na ginagawa ko. And I'm happy kasi hindi lang yung character itself, hindi lang yung performance yung naisasabuhay namin, pati yung message na gustong sabihin ng material na nagagawa din namin, nare-relay din namin. So overall, talagang happy ako and thankful ako. Ako naman, same. Very excited, very happy to be here, to be doing this, especially with the team na we have. Yeah. Both yung artists na nakikita nyo sa stage and yung backstage, yung artistic team, napakahusay kasi ng lahat. But also, may konting pressure kasi it's huge shoes to fill kasi nga it's adapted from the 2007 Cinemalaya film na medyo may cult following na ang huhusay din ng mga aktor doon at they're very renowned for their roles. There's Ina Fileo, si Jason Abalos, even Jade Castro. It was one of his parang best, ang daming awards niyang nun. best na works. So it's a little bit of pressure but so far so good. The reviews have been great and we're really happy na receptive ang audiences sa ginawa naming pagka-adapt sa stage kasi it's very different from the film but also the base of it, the love story, the issues are pretty much the same. So we're really grateful to be here and to be telling this story. Yeah, correct. Royce, I know na hindi naman ito yung first time mo na pag-portray ng character on stage. But for you, after shifting from the TV and movie set and then onto live stage, ano yung mga parang new discoveries mo? Kasi ako, nung bata pa ako, galing sa bata. Hindi ba? Hindi, Hindi tayo napasko. iba, tagal nun. Hindi, masaya ako kasi ang laking bagay na as an actor, as an artist, ma-experience mo yung iba't ibang platform. So, iba atake ng teatro eh. Nabanggit ko na to sa mga ibang interview namin. Sabi ko nga, as an artist, may mga bagay kang ginagawa na para sa bulsa, may mga bagay na ginagawa ka na para sa kaluluwa. So, isa tong theater play talaga na masasabi kong food for the soul. And then, happy ako na ginagawa ko to. Happy ako na naglalaan ako ng time and effort ko para dito. And for sure, talagang itutuloy ko pa to sa mga susunod pang time kung mabibigyan ng pagkakataon. How about you, Reese? You've been a seasoned thespian. So, wow. You've been part of many theatrical productions. So, for you, what makes Endo different? Well, ako personally, I think it's the first time na I played love interest na ganito ka-heavy yung love aspect in the story. I've done a lot of shows where nabigyan naman ako ng principal role pero not like this na may romance aspect. And I never really saw myself like that before. Like, pati siguro for a while medyo nakahon ako sa ibang roles na younger than my actual playing age or
walang romance aspect, so anak or kapatid or friend, ganyan. Pero this was a challenge, pero it was so fun. And I'm lucky to have ito si Royce at si Esteban na I'm very comfortable with both of them. So, yun, napadali naman yung proseso. Pero yun yung masasabi kong very different dito sa Endo compared to my other work before. Sorry, I was just curious. How would you define a leading lady now? Ooh. That's a good question. Kasi Alam mo, sabi mo parang different siya yeah. from what you performed before. Eh. Correct. Masasabi ko naman na may pagka-leading lady naman yung mga ginawa ko before. But, kasi hindi naman kailangan na may romance para maging leading lady ka. Pero, yun nga, dito lang siya na iba. Kasi, at the baseline of it all, nung story, may love story pa rin. So, yun. Masasabi ko naman na leading lady naman na before. Pero, mas iba lang ngayon. Yung atake. Yeah, iba lang yung atake. Ganyan. Take us back to your days na nagre-rehearse kayo or just preparing for the role. Leo and Tanya, I think, are very relatable characters. That's why they're being loved by the people who've seen the show, di ba? Kayo, what are the things that you prepared for in portraying the two characters? Ako, talagang nag-research ako about sa buhay talaga ng mga ginagawa ng mga iba nating mga kaibigan, kapatid na ganun yung klase yung trabaho. Like, ginagawa ni Leo, delivery, racket dito, racket dyan. So, nag-research ako about them, kung paano yung talagang ginagawa nila sa araw-araw nilang pamumuhay. Kasi, sad reality, pero ganun talaga yung nangyayari. Minsan may mga mistreatment na nangyayari, may mga ganung and may mga tao din na tulad natin, kumbaga hindi ko alam pero ako kasi parang thankful ako, grateful ako, somehow may privilege ako para pumili ng mga bagay na gusto kong gawin sa araw na to. Pero may mga tao na kahit gustong nilang gawin yun, wala na silang kakayanan para piliin yun dahil mas kailangan nilang gawin to survive for this day. So, ganun yung mga nagiging hugot ko for this character. And ang dami ko ring natutunan about doon. And feeling ko, ang laking bagay nun, nakatulong yun para mas mabuhay ko si Leo sa akin. So, yeah, ganun ko siya binuo for me. How about you, Racy? Ako kasi, I always say this din sa pag may nagtatanong, I feel like I relate to Tanya and Leo dahil raketera din ako. Kasi freelance artist ako. So, lahat ng pwedeng sunggaban na trabaho na kaya kong gawin as an artist, gagawin ko para kumita ng pera para masustain ang sarili ko at ang pamilya ko. So, yun. Hindi siya preparation, pero in a way, dahil nakaka-relate nga ako, it came easier. That part of Tanya came easier to me than other things. Pero syempre, prep-wise, malalala lang memorization. Malalala lang scene work. Yes. Pati yung physical aspect, like we really trained the whole cast, especially our ensemble, our beautiful ensemble. We really trained for it. We did Pilates before rehearsals. Nag-workshop din, acting workshop, viewpoints workshop for everybody, including the ensemble, and a lot of working out. Yeah. Even before rehearsals, nag-workout, Pilates, strength training, dance. Yon. So, madaming ginawa. Tapos, sa naman, like together, meron ding, para maganda rin yung chemistry, nagkaroon din ng intimacy coordination. Yes. So, which I'm very grateful for, and I always say, I'm so happy to be in this project na respects the space of the actors, the boundaries of the actors. Kasi I'm really happy na nagiging uso, for lack of a better term, yung intimacy coordination. Kasi it's very healing as an actress who's been around and seen how other processes have been done na medyo I don't know, maybe disrespect ng boundaries ng actor. And the fact na we had that here for chemistry building and sa scenes na kailangan talaga,
was really healing. So yun, part din yun ng preparation. Yeah. Dagdagan ko lang yon na parang kaya laking pasasalamat din namin sa mga people behind sa pagbuo nitong production na to. Especially kila Direk, Sir Eric, Ma'am Tini. Kasi yung proseso ng PETA, ng Ticket to Me, sa pag-prep sa amin, laking bagay talaga. Tulad ng mga sinabi niyang preparation. As an actor, as an artist, kung may ganong klaseng training ground ka, papunta sa material na to, ang laking tulong nun. So, yeah, yung mga ganon talaga dapat Standard kasama na sa dapat yun standard eh. na Dapat dapat yun protocol eh. na yun Oo eh. eh. Yeah. Na may mga dramaturge ka, Yeah. may choreo ka. So, laking bagay nun. Speaking of intimacy and relationship on stage, so I bet kasama namin kayo ngayon and I think you guys are good friends. But not... Medyo lang. But Alam mo, stikan. But not all good artists or good friends na artists have rapport on stage. So, how did you work those guys out? Nag-share ba kayo? Or do you have like a fixed tandem on stage? Like you work with Jasmine and then you work with Esteban? Good. Nag-mix and match na, actually. Oo, Tapos na. mix and match na. So, the run so far, I don't know how it happened, pero may one day lang kami each with, kasi I'm majority of the shows that I'm doing is with Teban. Siya naman majority Jasmine. with Jasmine. Pero nagkaroon ng days, 2 days lang, to be exact, na nag-swap. So, yun. Pero, 1 day, 2 shows. Oo, 1 day lang pala, 2 shows. 1 day, 2 each shows. pair. Each swap. Ganon. Yeah. Oo. So, even before naman sa rehearsals, hindi naman kami linimit na, okay, dapat si Esteban lang kasama mag-scene work. Or Roy, si Jasmine lang kasama Dun mo. pa lang. Choreo, hindi. Doon pa lang nagme-mix and match na. So, kaya na-build naman early on. Sayang lang nga kasi 1 day lang so far. So, yun. Yeah. Tsaka siguro ang laking bagay din ng parang every after rehearsal, may mga inuman. Sinabi. Hindi kasi sa mga ganong klaseng bonding, mas doon nabubuo yun eh. I mean, gets naman nagkakasama kayo sa mga rehearsal nyo. Yeah. I mean, sa mga rehearsal namin, sa mga ganong pagkakataon. Pero yung mga minsan, after rehearsal, yung mga ganap, minsan mas doon din nabubuo yung chemistry. And, Hindi naman necessarily inuman, pwede naman dinner, kape. Grabe Ilatang inuman eh, no? Hindi, pero yun, usually, yung hangout yung sinasabi Yeah, ko. hangout. May mga hangouts kami. And, sa character, personality, attitude naman, meron naman kami, parang nagkakasundo naman kami lahat. The drive lahat. Oo, kanya-kanya kami may mga kalokohan din sa buhay na talagang na... Yeah, oo. nakita mo yun. So, yeah, laking bagay din. Ganun. Now, doing it on stage, so different talaga kapag live audience. Oh, so, yes. for you guys, what is your secret in, staying in the moment while you're acting? Especially siguro dun sa mga much dramatic na scenes, di ba? What's the secret? Ako, number 1 talaga makinig. Pag nararamdaman kong, kasi syempre minsan may pagod factor na, lalo na pag 2 shows sa isang araw. Pag nararamdaman ko medyo kumakalas na yung soul ko, na parang, kinukuha na siya ng pagod. Parang kailangan ko lang paalala sa sarili ko na, okay, listen kung anong sinasabi ng scene partner mo. Kasi that will bring you back eh. And yun din kasi siguro yung beauty ng rehearsal. Dahil nakikinig ka rin sa rehearsal pag nagbabatuan kayo ng linya. Pag narinig mo yung line na yun, parang instinctively, yung katawan mo magre-react na. Parang, alam ko to. Ganito ako mag-react sa line na to. Babalik ako doon. So, I think yun for me, number 1, bumalik sa moment by listening. Yun. Yeah. Ako naman, ito lagi kong ginagawa din kahit sa mga ibang project. Once na nandun ako sa stage or nandun ako sa harap ng camera, even before pa lang, hubarin ko na yung Royce, suotin ko na yung character na Leo, suotin ko na si Leo. So, ganun yung ginagawa ko. And tulad na sinabi ni Rizzy, kailangan mo rin talaga makinig dun sa co-actor mo. Hindi yung parang alam mo na after neto, okay, sisigaw ka, iyak ka. No, hindi yun eh. Kailangan mo pakinggan yung sinasabi niya at doon ka kukuha ng emotion at kusang lalabas yun. So, tapos, when it comes to saying your line, hindi lang na parang binibigkas mo siya ng, parang sabi nga ni Sir Eric, and there's a saying na, parang, you really memorize if you say it like a prayer, Yeah. diba? So, ang laking bagay din no na talagang nasa memorya mo na lahat, para pag nandun ka na sa moment na yun, mas ma-emotional lang yung mas ibibigay mo. And yun. Kaya important talaga yung rehearsal. Kasi yung repetition, tsaka yung memorization. Para kahit na sabihin natin na mawala ka for a split second sa moment, babalik ka pa rin. No? Kasi nakasanayan mo na. Yeah.
One of the challenges dito sa production na to, oh my God, spoiler alert, is yung prod design. I feel yes. like isa siya sa na-enjoy ng audience Yes. yung, shucks, spoiler again, yung nagtiteater yung stage. Yes. Which is, alam mo yun, parang it gives dimension and leveling pag pinapanood kayo on stage. Wobbly. How was it working? Kasi on that kind of stage, kasi iba na yung mahirap na yung when you're acting, then you're making people laugh or they're making people cry. Pero working on, parang spontaneous yung stage nyo eh. Yeah. How was it? Was it challenging? Noong una. Oo, nung una. Pero, nagulat din kami na parang normal na lang din sa Normal amin. na siya ngayon. Oo. Na gumagalaw yung sahig. Oo. Parang sanayan lang, I guess. And mas nakatulong pa nga siya sa ibang scene eh. Yeah. Di ba? Oo. Parang mas naano pa namin na, mas ramdam pa namin Mas na pag lumubog namnamnam to, mo yung pag umangat scene, to. oo. Yeah, so parang, ang galing din ng vision din talaga ni Direk Melvin. Kasi nung una, yun din yung worry namin. Nasa studio pa lang kami. Yung mga choreo na ginagawa namin, naku, paano to sa Paano stage? to gagalaw? Gagalaw yung alog, stage. Oo, pero nandun na kami parang, Nag-work. nag-work. Yeah. Yun yung sinasabi din ni Rizzy na parang sa paulit-ulit na rehearsal, repetition, parang hindi mo na maano na ganito yung nangyari. Parang everything feels like normal now. At mas nagagamit mo pa yon para mas malaro mo pa yung mga ibang eksena. Yeah. Tapos may mga in-adjust din naman specifically na scenes dahil hindi nag-work pala pag gumagalaw. So what you see now is a product of a lot of drafts. Yes, And yes. it was a work in it still is a work in progress. Sometimes pag may nakikita silang hindi nag-work until now, Revision. dagdag bawas ng line or dagdag bawas ng choreo or ibahin yung blocking para mas Yeah. mag-work. So talagang work in progress. Tas Yeah. teamwork talaga. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. That's, basta, I was in awe nung bigla siyang gumalaw talaga. Like, oh, wow. So, speaking of lines and eksena, do you have guys like a favorite scene or a line from the show? Yes. Meron ako. Meron ka ba? Go. Sige, go. Okay, favorite ko yung nasa restaurant si Leo and Tanya talking about their dream house. Yun lang. Hindi ko na sabihin kung ano mangyayari sa scene na yun. Pero that whole scene from start to how it ends, and basta, kasi ayoko na rin i-spoil, pero hindi siya happy all the way through yung scene na yun. And I don't know, I feel like I resonate with that scene kasi it's like a normal relationship, di ba? Parang may ups and downs. And it can go really quickly from something really happy to something not so happy. Ayoko lang i-spoil. Pero yun, that scene for me, I love that Ganda scene. yan. Ako siguro yung yung line ni Leo na ang dami pero ito siguro yung parang isa din sa tumatak sa akin na ang pangit-pangit ng mundo na to pero pinagtsatsagaan ko lang. Kasi yung pakiramdam na naiyak ka. Hindi Sige nga. kasi totoo naman parang tayo ginagawa natin yung best natin every day para ma-achieve din yung mga goal natin. Pero yung mga taong nakapaligid sa atin minsan, at yung mga taong namumuno sa itaas natin, sila din yung mga parang hatak din ang hatak sa atin pababa. Yes. So parang it really hit me hard talaga nung ang pangit-pangit ng mundo na to pero pinagtsatsagaan ko lang na dapat hindi naman ganun yung thinking nung mga tao na dapat hindi mo to nakikita na pinagtsatsagaan mo lang na dapat nagtsatsaga ka talaga sa mundong to para makuha mo yung goal mo. Pero dahil nga lagapak sila, hindi sila makagalaw ng maayos dahil sa sistema na pumapalibot sa kanila. So nawawalan sila ng tamang confidence sa sarili nila at sa ibang POV nila nakikita yung takbo ng mundo at ng buhay nila. So, nakakalungkot yun para sa Dagdag akin. lang ako doon. May nakita ko yung comment ng isang audience member na nanood that really stuck with me. Parang sabi niya, sa Endo mo makikita yung kasabihan na hindi tamad ang mga Pilipino. Sobrang sisipag natin. Wala lang tayong napapala Yes. sa kasipagang ito. Yes. Dahil sa sistema. Yes. And hindi tayo tinutulungan ng mga powers that be para ma-achieve natin yung kailangan natin i-achieve ng mga pangarap natin kahit na grabe tayo magsipag. Yun, grabe yung comment na yun ng nanonood. Sad reality. Totoo naman kasi. It's a Totoo naman tragedy in different levels nga nung Yes. Diba? but tragedy in life, tragedy at work, tragedy in love. Yes. 'Di ba? Parang ako for me, nakuha ko rin very very fresh pa siya. Oo, nakarelate Sabi ko, siya. diba, parang ang daming problems, 'di ba? Parang the worst thing na nangyari sa akin dun sa or the worst thing na nakuha ko nun is sabi ko parang it also took away people's ability to love. Yes. Yeah. So, kung ganyan, parang, it's not just yung relationship ni Tanya and Leo ha, but, alam mo yun, parang at some point,
nasugatan din or nadungisan din yung relationship mo with your family. Ay, with Leo's family, not your Yeah. family, di ba? Ay. So, so you've been bonding with Tanya and Leo for weeks now, for months, di ba? So for you guys, what's the most challenging thing in portraying those character? Meron ka na? Ikaw. Ako siguro, magkaiba kami ni Tanya ng approach sa pag-ibig. Magkaiba kami ng love languages. So, parang in a relationship, when I portray her, I really have to keep in mind na, iba siya. I don't want to judge her decisions as a character, as Tanya. Para mas mapakita ko siya na walang judgment at walang parang cringe. Kasi parang may mga ginagawa siya sa show and sa story na si Rizzy as myself, hindi ko ever gagawin sa buhay ko. Or may mga decision siya na parang, I wouldn't do that if I were her. But I'm not her. She's her own thing. So I have to I try to keep my judgment away from Tanya para mas mabigyan ko ng hustisya yung character. Kasi hindi naman siya yung ganun lang na tao. Madaming ganun na tao. At may dahilan kung bakit ganun yung mga desisyon niya at yung mga choices niya at yung kung paano siya magpakita ng pagmamahal. Like everyone, dahil sa upbringing, ganyan. So, yun, judgment-free. Yun yung pinaka-challenge for me. Ako siguro yung pag-andar ko ng scooter. Kasi, Ang ganda. kailangan ko sakto in every corner. Ang Hindi, ganda. pero, isa yun sa mga challenge. Pero sige. Ang ganda. Ang ganda nun, di ba? Pero siguro yung pinaka-challenge din para sa akin, yung shifting ng mga eksena. Kasi wala talagang hinga eh. Kaya nga, as Like, in, di ba? ang bilis scene ng after facing. scene after- Yes. Oo eh. Ganon. Parang walang moment si Leo to pause ng konti para damdamin. Hindi. Punta ka dito sa next ano. No, which is, sa totoong buhay, gano'n naman talaga eh. Parang wala kang time na i-absorb lahat, lalo na kung racket ka. Pero dun naman sa play mismo, parang nakakapagod din talaga physically and mentally kasi oras na tumungtong kami sa stage at tignan na namin yung magsimula na yung umilaw na. Diretso na yun hanggang dulo. Wala silang barely may exit. Oo, no? barely. May isa lang yung Tatakbo sa siya. scene. Oo. Pero mabilis lang din. So, yun talaga yung very challenging. At kailangan ko paganahan yung stamina ko dun. And from that, what's the most fulfilling part of becoming Tanya and Leo naman? Well, makikita mo kasi yung immediate na fulfillment pag nakita mo nagre-react yung audience. Na I was very pleasantly surprised kasi nung ginagawa yung show, dahil nga medyo experimental siya, devising, hindi namin alam kung paano siya kakagatin ng audience, kung matatanggap siya or ma-absorb siya ng audience. And when we opened, show after show, people keep coming up to us after na parang, nakarelate kami, grabe, sobrang gets na gets namin yung story, gets na gets namin yung gusto nyong iparating. So, yun, medyo nagulat ako kasi kinabahan ako for that na parang baka hindi nila magets yung bakit ganun yung staging or bakit iniba sobrang iba kasi niya from the movie in the way it was like visually staged. So, yun. Pero, yung pinaka rewarding for me ay yun nga, yung nagsasabi yung mga tao na nakarelate sila at nakita nila yung sarili nila sa amin. Kasi, I don't know, when you make someone feel seen, it's very nice. It's parang it's an honor and a pleasure and also a huge responsibility na parang, salamat. Kasi yun yung gusto namin story na ipakita. At I'm glad na naramdaman mo na may nakakakita sa'yo sa mga paghihirap mo, sa mga gusto mong i-achieve sa buhay, sa mga pangarap mo na gusto mong i-achieve na kahit di mo magawa at the moment, katulad nila Tanya at ni Leo. Pero gusto mo pa rin i-push. And to be that voice after as an actress, nasabihin sa kanila, not as Tanya, but as an actress, na parang, kaya mo yan, sis. Or, kaya mo yan, bro. Go mo na. I-push mo na yan. Gayahin mo. Ako magsabi ng pangalan. Pero spoiler pala. Parang, go for it. Go for what you want to do in life. And laban lang. Tas, I feel like they appreciate that even sa mga DM sa social media. Kasi nag-DM yung mga audience, nagtatag. Nagtatag sila nung curtain call, tapos may kasamang mga essay writing. Ang kahaba. Ng mga reflections sa life. So parang, doon ako nag-respond din. Parang, they felt seen. Fulfilling. And it's so fulfilling for me to see
these responses. Yeah. Yun din. Ako pareho din. Like, yung maintindihan nila yung pinaka-mensahe ng play, fulfilling talaga yun. Kasi, yung ma-appreciate din kami, mga actors, mga ensemble, yung mga production people. I mean, pasasalamat din yun. Pero yung maintindihan nila buo yung play, Yes. Lahat nung ginagawa namin in the story itself, even the stage, ma-appreciate nila yon. So, napakalaking fulfillment yun for us na parang, naintindihan nila yung naging takbo ng play namin. So, isa yun talaga sa nagbibigay energy sa amin para, okay, go, sige, game pa, para mas ma-i-deliver pa namin ng tama yung gusto naming ma-i-deliver na mensahe nung material. Before you were Leo and Tanyo on stage, correct me if I'm wrong, Royce, you have a degree in construction engineering and management. And Rizzy, you're a graduate of anthropology. Yes. Tama ba? Yeah. So, sobrang layo sa kung anong na-pursue career. So, my question is, what lessons did you learn from studying those courses that you're applying now as an actor and actress? Ako siguro natutunan ko doon yung lumaban sa puyat. Oy, pero trivia, dito sa pantry sa Manila Bulletin, sa Mapua ko eh. So dito pa kami during break time, diyan pa ako kumakain ganyan kasi malamig aircon dito eh. Tsaka swak yung mga food dito. So parang dito kami So, tumatambay throwback ka, nag-throwback ka Kaya nung ngayon. nagpunta ako dito, sabi ko, those were the days. Yeah. Nostalgia yung tipong tambay pa tapos takbo na lang para makahabol sa klase. But anyway, siguro yung diskarte sa buhay kasi nung nag-aaral ako noon parang kanya-kanyang diskarte din yung ginagawa ko eh. Parang wala akong dalang papel, yung mga ganun. Or yung mga maliliit na detalye na kailangan kong gawa ng paraan, homework, or ganito, ganyan. Na-apply ko siya ngayon sa totoong buhay na kailangan ko rin dumiskarte. And, which is, parte na rin ng sistema natin yan. Lalo na kung tulad natin na nasa gig economy na parang kailangan din natin i-analyze ng tama yung takbo ng buhay natin, yung career path natin at dumiskarte ng tama para mas ma-achieve natin din yung mga goals in life na gusto nating ma-achieve. So, feeling ko yun din. Kasi parang sa numbers, siguro about sa pera yun. Kung yun yung i-relate ko. Yun ka naman kinikita mo. Oo, Ganon. yun yung medyo nagamit ko. Pero kung titignan ko, malayo talaga eh. So siguro yung mas sa ganong side na lang yung medyo mas ilalapit ko. Sa akin naman, I guess, dahil sa anthro, nag-field work kami, una sa lahat, walang room for pag-inarte. So, siguro sa pag umaarte ako or may request yung role of you na hindi comfortable, out of your comfort zone, mas kaya ko siyang sakyan. Kasi parang ganun yung training ko as an anthro student na parang kahit saan ka mapadpad, kahit anong study or interview yung kailangan mong gawin, go lang ng go. Walang arte. Kahit mainit, kahit kunyari, mga lugar na outskirts, ganyan. Tapos, kung saan ka mapapadpad, mahaba yung biyahe, ganyan. Go lang ng go. Same pag, as an actress din. Pag, kunyari, malayo yung taping, ganyan. Or kung isang lugar sa field or sa, ewan ko kung anong dupalop ng bansa, ganyan. Carry lang. Basta makwento natin tong story na to, ganyan. Pero syempre, with its limits. Pero yung biggest siguro na lesson that I brought from anthro and I bring into acting ay empathy. Kasi ang anthro, nag-aaral kami ng kultura ng lahat ng tao, ng iba-ibang tao. At kailangan may respeto ka for everybody's culture and everyone's upbringing and how they live their lives. And I think that that's a very good thing to bring into acting, that you have to understand every character. Yun nga, again, judgment-free. You have to understand where they're coming from, how they're like, and why they are like that without judgment. Para mas maging makatao ka. Parang they're just human just like you. Parang ganun. Mas maintindihan mo sila. And it helps when you're building a character. Yeah. At some point sa play, sa may turning point part, ayan, parang there was a revelation of a loss of a dream. 'Di ba? Parang kung bakit natigil ang isang pangarap, 'di ba? And part of it is because of education. Yes. So for you guys, having those degree
feeling nyo ba parang mas naging malaya kayo to explore? Kasi parang may safety net? 100%. Yeah. Yes. I feel like I come from a place of privilege. Although, hindi naman ako yung tipong Nepo Bibi na madaming pera, ganyan. I wish Yeah. may mana, ganon. Pero, tinanabaho talaga ng parents ko na makapag-aral ako. And I feel like because of that, nagkaroon ako ng kapasidad na mangarap. Yes. Dahil nakikita ko yung world at yung possibilities, lalo na sa course ko, dahil kung saan nga ako nakarating, nag-aaral, nag-interview ng mga tao at kung ano-ano, nakita ko na, the world is big and I can do so much. And kaya kong gawin yun for myself kung ilalaban ko lang. So, yes. Oo. Yeah. Ako din. Ano yun kino-consider ko yung degree ko na yun na gift para sa parents ko and gift para sa sarili ko. Para ginamit yun na fuel para mas may freedom ako to choose anong gusto kong gawin pa in my life. Kasi yun nga, nabigyan din ako ng pagkakataon para makapagtapos ng pag-aaral. So, hindi ko rin sinayang yung pagkakataon na yun at talagang mas ginamit ko pa yun para mas maipakita din na kaya na at mas magbigay inspiration din to others na parang wag na din sayangin yung mga ganong klaseng pagkakataon in life kasi hindi lahat talaga nabibigyan eh. So, yeah. And this is not to take the fact na parang if you didn't finish like high school or college na you're already unsuccessful. It's Yeah, just oo. the fact that alam mo yun, parang why is it so hard for other people to gain education when it, 'di ba? To help them progress, Yes. 'di ba? Kasi there's more to education, but of course, education is there. Nasa tao pa rin yan kung paano siya gagamitin, Yes. kung paano niya the choices that we will make in his life or her life in the long run. Tama. Yeah. So, yeah. So, for my next question, after or while portraying this or while you're in the production, was there a point na parang naging mindful kayo when it comes to service people or to hustlers in general? Yes. Did you gain like a new respect for them? Ganyan. Ako sobra. Kasi nung rehearsals, nagko-commute ako to and from PETA. Commuter naman talaga ako. So, matagal na akong nagko-commute. Pero ngayon, parang naging mas sensitive ako sa mga nasa paligid ko. Pati pag nag-aangkas or nagmo-move it. Kasi nga, yung character ni Leo Yeah. ay rider. Rider. Ang dami ko recently, hindi ko alam kung dinadala lang to ng universe sa akin, consciously, universe. Kasi recently, kinakausap ako palagi ng mga rider. Hindi naman dati, kinakausap din naman nila ako, pero ewan ko, recently ang dami kong nakaka-encounter. Like, may one time na medyo mainit yung ulo ko, tapos nung dumating yung rider, hindi naman niya alam na mainit yung ulo ko, pero deep inside, mainit yung ulo ko. Tapos sabi niya, ma'am, first day ko today. Tapos parang na-tender ako na parang, sige kuya, ano bang kailangan mo? Kasi nalilito pa siya sa app, ganyan. So parang naisip ko si Leo na parang, nung first day din niya siguro nalilito din siya sa app. Anyway, may mga ganong instances. Tapos may recently na may nakasabay din ako rider na sabi niya, background talent siya sa mga movie. Na ginagawa lang niya yung pagra-rider kapag wala Walang siyang taping, project. Tas gusto pa raw niya umarte, gusto niya mag-workshop sa PETA, kasi papunta kami PETA nun. Sabi niya, PETA po yung may workshop, no? Sabi ko, opo kuya, ba't alam mo? Ang galing mo naman. Tas sabi niya, oo, gusto ko mag-workshop dyan, pati yung anak ko gusto ko ipag-workshop. Tas Nice. parang, dinadala ba to sa akin ng universe? Grabe kasi, parang na-emotional ako pag nakakausap ko sila. So, yes, sobrang sensitive ko ngayon at mas, yun din sinasabi ko palagi, pag napanood nila yung show, sana isa sa mga ma-takeaway nila ay mas maging kind sa mga nakikita na sa paligid nila. Kasi these people aren't just riders, they're not just like delivery service providers or pati yung mga nagla-live selling, hindi lang naman sila nandyan na palamuti na nagla-live selling lang. They're human beings na may pinagdadaanan personally sa mga personal lives nila. Para silang si Leo at si Tanya, for sure yung iba dyan may mga love problems din. Yes, may mga family problems na pinagdadaanan. So, sana ma-takeaway din yun ng audience sa show na maging mabuti tayo sa lahat na nakakasalamuha natin kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Kailangan mo talagang palawakan yung pasensya mo sa mga tao eh. Kasi tulad nga sinabi ni Rizzy, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaan nila sa araw na yun. So, minsan mahirap kasi kahit tayo may pinagdadaanan din. But
Kailangan mo lang talaga labanan minsan yung emosyon mo. Kailangan mong huminga para hindi ka rin basta-basta matrigger sa nangyayari sa environment kasi domino effect na yan eh. At sinama ko yung isang kaibigan ko na rider din yung trabaho niya. At nung pinanood niya yun, parang start up to the end, speechless siya kasi ganun talaga yung nangyayari. Like, baha, sinusugod nila, natirikan ng motor, nakanselan ng order, abono, namura ng customer. So, talagang totoong nangyayari siya, hindi lang siya basta sinulat eh. Kaya ako, mas naging din ako na parang, mas naging aware din ako sa paligid ko, lalo na sa mga ganong klaseng tao sa economy natin. So, yung pagiging mabait ko at talagang talagang medyo dinoblehan ko pa na parang kailangan nating intindihin yung mga nangyayari sa paligid natin, kaya natin unawain lahat. So, patience. Lalo na sa hirap ng buhay Oo, ngayon. di ba? Kasi minsan may mga pasaway, gumagana na naman yung ko. Oo. Pero yun nga, kailangan mo na din talaga intindihin. Hardest thing to do, no? Yes. Patience and Oo. Easier said than kindness. done. Yeah. Yes, pero ang hirap nun It's a challenge. Sobrang Yeah. hirap nun. Sa hirap ng buhay mo, paano ka pa magiging, di ba? Oo, kasi minsan may mga bagay talaga na magpo-provoke sa'yo, mag-trigger sa'yo. Pero ikaw, Yeah. oh, Pahabaan ng PC. Yes. Maraming tali sa show. Yes po. Tama. So I'm down to my last few questions. So if you guys were able to give Tanya and Leo a piece of advice, what would it be? Ako, Leo, manindigan ka sa buhay mo. Kasi yun yung problema eh. May mga may mga tao na parang medyo takot sila umalis sa comfort zone nila. Kahit na may mga taong sa paligid nila o nagmamahal sa kanila na parang ready kang tulungan. Kasi, ewan ko kung may na-encounter kang gano'n na. Kasi ako meron eh. Meron akong na-encounter na tao na parang gusto ko siyang tulungan. Tinutulungan ko talaga pero ayaw niyang magpatulong. Ayaw niyang tulungan yung sarili niya. Yes. So, lagi niyang dinadown yung sarili niya. Lagi niyang inaano na parang, halika nga dito, sasabay kita dito, gagabayan kita, angat kita. Pero ayaw niyang magpatulong. So, sabi ko, may ganung tao pala talaga. Talagang sobrang baba nung kumpiyansa sa sarili na parang hindi, ito lang kaya ko na, hindi, ito lang ano ko. Tapos kapag ginabayan mo, sinabihan mo, parang mag-sensitive pa sila to nun. So, parang, which is, may ganung side si Leo. Yun yung Sobrang frustrating. Oo, di ba? Oo. Nung parang nung nag-scene work nga kami sa mga characters, sabi ko, napaka-red flag naman nitong to. Pero kasi, hindi ko rin siya masisisi kasi nilawakan ko rin yung pag-intindi kay Leo. Apektado rin kasi sa ng sistema sa paligid niya eh. People around him eh, na yung family niya, yung workload niya. So, hindi mo rin masisisi na kung ganun din, bakit naging ganun yung thinking niya. So, yun yung mga medyo kailangan mo talagang aralin ng maigi sa ganong klaseng tao, sa ganong klaseng character para mas mabigyan justification mo sa to portray him properly. So, yeah. How about you, Rizy? Advice kay Tanya. Know your worth. Ay. Know what you deserve. Tsaka alalahanin mo kung bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo in the first place. But also, leave a little room for love. Yeah. Pero alamin mo yung priorities mo bago mo gawin yon. Ang hirap na wala Yeah. spoiler. Huwag maging marupok, no? Parang, Oo. Oo. Actually, No. totoo. Hard worker kasi si Tanya. Oo, So, eh. kailangan niyang magbigay ng time to cheat for Yeah. Yes. to be marupok. Totoo naman. Konting time for Konti, rupokness. di ba? Oh, Pero, yeah. of course, Girl, wag tayong stand your malihis ground. sa main, Yeah. Pero ganun, no? goal. Kapag para hard worker ka, of course, sa itong bagay, sa isang bagay, dun ka medyo Ah. medyo soft, no? Ngayon ko lang na-realize. Wow. Oo nga. Polars ng characters Oo. niyo. Oh my God. Yeah. So, these are a set of quick fire questions. So, medyo mas madali lang to. Sabi ko, konti na lang yung questions ko. Pero, eto na. So, describe Endo exactly in 3 words. Collectively or And tigtatlo? tigtatlo kayo. Oo, Tatlo? sige. Okay. Meron ka na? Ikaw. O sige. Sige. New, as in bago. Relatable. Relevant.
wobbly. Oh. um, um, emotional. And, ano ba? Gusto ko magbigay ng medyo, positive naman eh. Like, funny? Or, Pwede naman, di ba? Pero naghanap ako ng word na mas... Entertaining. Entertaining, yeah. Yun. Mas pasok yun. Yeah. Okay. What's the first thing you do when you arrive at the theater? Like, specifically sa stage or sa, Or PETA? Yes, pagdating mo sa PETA, ito yung una mong gagawin. Ako nag-hi ako sa lahat ng cast and prod sa likod. Hi everyone, good morning. Okay. Gets. Ako tumatay ako sa entrance tapos tinitignan ko lang yung PETA. Wow, nag-e-emote. Ina-absorb ko yun. Pag ikaw di ko nakitang gawin yan next week ha. Sabi mo yan ha. Abangan ko yan. Hindi, parang kada pupunta ako doon, tinitignan ko lang ng buo. Like every corner. Parang ini-scan ko lang 180 or 270. Ito Kasi hindi to, naabutin. meron pala ako na kakaibang ginagawa na hindi ko alam kung alam mong ginagawa ko. Ano? Na hindi siya necessarily first na ginagawa ko pero ginagawa ko pa rin nonetheless. Pag tumatapa kami sa stage, ang kinakausap ko yung floor. Yung stage natin na, be kind to us today. Kasi nga, medyo, di ba nga, ano siya? May surprise Cast yung member stage. namin yun eh. Yes, paid actor actually, on stage eh. oo. So kinaus ko siya, uy, galingan mo today ha. Okay. Kaya pala nung one time nakita itong Mercury. Nababaliw. Nababaliw. Oo, pero sa kailangan ng pahinga. Ginaganon ko lang. Yeah, gets naman. Who's the loudest person in the dressing room? Si Kuya Carlon. Oo. Yung tatay, si Kuya Carlon Matobato, for me. Oo. Hindi necessarily loud na malakas yung boses niya, pero siya palagi nagpapatawa. So, palaging umiingay yung dressing room dahil Yes. sa kanya. Ikaw, sino? For you? Ako feeling ko yung ASM namin eh. Si Purple or si Johnson. Si Purple. Ang assistant stage managers namin. Palaging Parang nakikitambay din eh. Oo. Leo! Kaya! Mga props! Oo Ganun. nga, pwede. Trabaho yun ng ASM talaga. ASM. So, what's the one thing you always have in your bag for rehearsals? Script. Professional. Naman. Ako, Rosary. Amen. Totoo ba? Ano kayo? Hindi ko naman maniniwala ako Hindi, meron naman. Pero, napaka-biblical ko na ano. Pero, oo naman, meron naman. Pero siguro, yung isa, sa rehearsal, ano ba? Iba po papasok sa isip ko na naman ng bag mo. nadala ko lagi. Isip ko Ano ba? Kasi ang dala ko yung ano talaga eh. Yung ano ko eh. Yung icons ko eh. Pero, sige. Stress relief niya yun eh. Oo. Tumbler. Oo nga. Water. Hydration. Siguro ito, service for the audience. So, what's the worst thing an audience can do during a show na dapat din nila gawin? Take a call. Oh my God. May isa kaming, nung isang araw, meron kaming scene, quiet scene, tas may nag-ring na phone, tas di niya sinasagot, ang tagal. Natapos, di ba yung ringtone, may cycle yon, parang uulit siya kapag hindi pa sinasagot. Nag-cycle na. Yung ringing. Tapos, yung mga katabi niyang audience gumaganon. Na parang, ano na, ganyan. Parang gusto mo ba kami na yung kung kulang na lang kami na nila Flesha yung pumunta doon, Yes. kunin namin yung yung phone. So, wag na wag, please, pag sinabing i-silent nyo yung phone nyo, i-silent nyo kasi distracting not just for your fellow audience members, but also for us. Kasi, pag narinig mo yun, Yes. nakaka-distract talaga. Kami din. Ito na Saturday lang. Ito, 8 oo p.m. nga. show. Love scene din namin nun. Spoiler. Spoiler, sorry. Pero, ayan na, manood na kayo ha. Nagsabi na ako ng isa. May love scene. May nag-yun. Tapos tong ending, nag-uusap na sila. Parang, ay, tinamoy na rinig namin. So medyo nakaka-bad trip lang, na-bad trip na ako. Tapos during curtain call, pumapasok na sa isip ko na before ako magpasalamat sa audience, gusto kong ituro yung balcony side Pinalakpakan mo eh. Oo, na parang bago po magpasalamat, gusto kong i-special mention yung grupo dito. Ang ingay nyo kanina. Kasi ano yun theater etiquette yun Yes. And para sa aming mga actors sa stage, sobrang nakakabastos yun. Kasi like kung
talagang hindi mo gusto yung play at nandun ka, Quiet might ka lang. as well, quiet ka lang, or kung kaya mong umexit na lang ng tahimik, or magpa-assist ka sa usher kung talagang hindi mo na matiis. Pero never ever do an action na makaka-disturb talaga with the respeto lang. So, dun talaga medyo pumitik ako nung show namin na yun. But, yeah, tulad yung nasabi natin, I assume, patience yeah, and and kindness. May nagdadaanan. Ihinga lang Nadagdag ko lang sa natin. cellphone na. Mm. Baka kasi iniisip ng mga tao dahil hindi ko alam kung anong logic na to. Pag madilim, di namin nakikita na nagpa-phone kayo. Kitang-kita namin, may lighting pa yung face nyo. So, huwag kayo mag-phone Oo. habang nagsushow. Yes, kasi nakita ko kapag nasa talaga- stage kami, yung POV namin madilim at ilaw lang nakikita Yes. namin. So pag may umilaw dito, umilaw Kita na- dito. uy, Mas nagpo-phone siya, oh. kita namin ng ilaw ng phone kaysa sa muka Yes. ng mga tao. So, Yeah. please keep your phones. Last 2 questions. So, what are your pre and post show rituals? What do you guys do? Well, palagi kami nag-warm up all together as a company and we do a community sun salutation, the whole cast. Yeah. Nasabay-sabay dapat kami ng walang words. Dapat magsabay-sabay kami ng actions. Tapos vocal and physical warm up all together. So yun yung pre, I guess. Pero personal, pre. Parang nakikinig ako sa music para lang kumalma. Yeah. Yeah. Ako, as a group, yan, sabi ni Rizzy, ganun, mga Sun salutation. salutation, vocal Paano, warm-up, stretching, mga ganyan. Pero ako, personal, ginger tea, tapos, yung isig ko, ayan. Tapos parang, sasalamin lang ako, and then, meditation lang by myself. Tapos pag naubos ko yon game. Ganun lang. Last question. Ay, hindi na sagot yung post. Ay, yeah, yung post. After Ano the ginagawa show, after the show? what do you guys do? After the show, ano ba? Ako, umiiyak ako naiiyak ako sa... Nakakaingit. After the show, parang binabati natin everyone. Nag-hug sa likod Oo. na parang, congrats, guys, congrats. Oo, nandun pa rin yung energy Yeah, namin na teamwork. parang nice, congrats, Yeah. teamwork, ganun. Yeah, tapos kanya-kanyang bihis na, and then chika-chika. Likpit and kain. And takbo with the audience to Yeah, we do meet and give greets pala, thanks yeah. with Yeah. them sa panonood nila. Yeah. Okay, last question. So, if you guys were able to have, or if you guys will have the chance to do a sit-down with anyone, who would it be and why? Meron ka na. Ako siguro, ikaw naman. yung interview. Bakit pag lagi ako yung nakaupo, laging yung sagot laging Yung ako? sagot, no? Oo. Ano ba? Ako siguro, parang, yung sarili ko 10 years from now. Wow! Ay, napaka-ano ng metaphor ko. Ang ganda nun. Oo, parang gusto ko lang, kung bibigyan ng pagkakataon na makausap yung sarili ko 10 years from now, parang, nasan na tayo? Paano ka napunta dyan? Anong proseso, anong pinagdaanan mo? Na, kasi, minsan yun, sa sarili ko, minsan yun yung wino-worry ko na parang, hindi ko alam kung kailan ako dapat sumugal at hindi sa mga decisions ko in life. Na which is, lagi nilang sinasabi, nasa huli ang pagsisisi. But, minsan, kailangan mo talaga mag-risk sa isang bagay at magsakripisyo. At doon mo malalaman kung mananalo ka o matatalo ka. If you win, then go. If matalo ka, laban ulit. So, yun yung gusto kong tanongin sa sarili ko na parang, paano mo kinaya? Or kinaya mo ba? Or ano mo? Para, nandito ako sa present ngayon na kahit pa paano, mapaghandaan ko. Pero naghahanda pa rin naman ako. Pero yun nga, kung mabibigyan ng pagkakataon, di ba? Why not? Why not? So, yeah. Nakakaiyak naman yun. Oo Well, nga pinipigilan ko lang. Hindi. Ako, initially kasi gusto ko sana si Lenny Robredo. Pero nasa sinabi mo, sabi ko, wait, pwede nga fictional. Gusto kong interviewin ang magiging presidente ng Pilipinas years from now pag finally umayos-ayos na yung bansa. Gusto ko tanungin kung paano mangyayari yon at kung paano natin pabibilisin na mangyari yon. Yeah. At kung anong differences sa time niya at sa time natin. At kung bakit natin ma-achieve yon in the present. Yeah. Yun. Very timely. Royce and Reese, I think this is the time for you guys to invite our audiences to catch the last few shows of Endo. Yes. So take the lead.
Everyone, inimbita ko po kayo na panoorin ng Endo. Still showing pa po, so check nyo lang yung Ticket to Me and yung Peta Plus para sa schedule ng mga showing dates. Ayan, at tuloy-tuloy pa yan. And yun, Rizzy. Yes, so it's running until May 10 na lang. We have 2 more weeks as of this recording. Yeah. And you can get your tickets sa tickettome.net. See you there. Thank you so much, Rizzy and Royce, for spending your afternoon with us. Thank you. And that's it for the latest episode of The Sit Down. To be updated, follow Manila Bulletin on its social media platforms. Bye!